Panginoon, Lord. Hallelujah, for working of the Holy Spirit po, Panginoon, Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus. By the power of the Holy Spirit, oh God, hallelujah, in the name of Jesus. Hallelujah, in the name of Jesus, we give you praise, oh God. We give you praise, oh God, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh God, ang iyong presensya po, Panginoon. Ang iyong kalawalakihan, Panginoon. Ang iyong shield, Panginoon. Ang iyong sa iyong balala, Panginoon, Espiritu Santo, yung kalawalakihan, Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. At dadako po sa mga prayer request. Kung mayroon pong prayer request dyan. Wala na pong prayer request. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan na ibig sabihin, tinugon ang ating mga prayer request na nakaraan. At tayo po, dadako po sa pagkakahayag ng salita ng Panginoon. Ang ating pong paksa ngayon ay ang living witnesses. Ayun po sa Acts chapter 1 verse 8. Acts chapter 1 verse 8, very popular verse natin pong laging tinutunghayan. Ang sabi po sa kanilang kasulatan, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Tayo po ay manalangin, mapagpalang Ama at makapangyarihan sa lahat. Igawan mo ang iyong bendisyon po, Panginoon. Igawan mo po, Panginoon, ang iyong Panginoon, Lord, pagpapala. Lord, ang iyong pong kalawalatian ng siyang mananahan, O God, sa lugar na ito, God, lukuban mo kami ng lilim ng iyong popay pagkapala, ang iyong kalawalatian, ang iyong Panginoon, karangalan, ang iyong pong Panginoon kapangyarihan, O God, sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan, Lord, our shield, Lord, hallelujah, our buckler, Panginoon, Lord, our refuge po, Panginoon, ikaw ang aming kanlungan, ikaw ang aming, Panginoon, pananggalang, Panginoon, ikaw ang aming po, Panginoon, Lord, naglulukob sa amin, kagalingan, kalakasan mula sa iyo, Lord, inayaan namin ang iyong, O God, si kind of glory, Panginoon, ang iyong kalawalagan, Panginoon, will dwell upon this place po, Panginoon, ikaw nagsabi, Panginoon, you inhabits the praises of your people, Panginoon. Bless everyone, Panginoon. Bless thy servant, Panginoon. Ano man sa galabahan lang, amin pong sinasaway in Jesus' name. Ano man, Panginoon, balakid, sinasaway namin in Jesus' name. By the power of the Holy Ghost fire. By the power of your words. In Jesus' name. Everybody say, in Jesus' name. In Jesus' name. We command all hindrances in Jesus' name. Release your hallelujah power by in Jesus' name. Release your blessing. Release your anointing, I know, Lord. Release deliverance and miracle. I declare, I know, miracle and deliverance. I declare wonderful works, I know. Ikaw lamang makabigay ng kagalingan. Ikaw lamang makabigay ng kasiyahan. O God, cause science sa'yo lamang matagpuan. In Jesus' name, in Jesus' name. Palakparan natin ang Panginoon. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Puri ng Panginoon at po tayo. Praise God. Puri ng Panginoon at salamat po sa Panginoon. We acknowledge your presence about isa na tayo po ay naging masigasig sa Panginoon. Sa kabila ng ang atmosphere natin ngayon ay ilang mainit, hindi lamang maligamgam, mainit po ang ating atmosphere at temperatura natin. At ating dalangin sa Panginoon siya magbigay ng malamig na temperatura sa pangalan natin, Panginoon. In the name of Jesus! Ikaw, Panginoon, magbigay ng malamig na temperatura sa aming pong kalagayan, Panginoon, Lord. O God, ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen and amen. Ang ating pong paksa ngayon ay living witnesses. Narito na tayo po sa last day, sa huling kapanahunan, kailangan ng Diyos ang mga buhay na mga saksi, buhay na mga patutuo na ang Diyos ay makapangyarihan
na ang Diyos na nagbigay buhay, ang Diyos na nagbigay ng agalingan, ikaw ang Diyos na may himala, ikaw ang Diyos noon at sa ngayon at magpakailanman. Amen. Tayo ang buhay na patotoo. Buhay ang buhay na mga saksi na ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay nagbibigay buhay, ang Diyos ay nagpapagaling. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya, kailangan ng Diyos ang mga buhay natin na patotoo, buhay natin na mga pagtatanggol sa Panginoon, ang ating mga patotoo, ang ating mga witnesses, ang ating mga testimony. Yan ang kailangan na magpapatunay na ang Diyos ay hanggang ngayon ay buhay. Dahil sabi niya, He is the same yesterday, today, and forever, according to Hebrews chapter 13, verse 8. Kaya ang salita ng Panginoon ay nagsasabi, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses both unto me in Judea and Samaria until the uttermost part of the earth. So, mula sa Judea, sa Samaria hanggang sa dulo ng daigdig, sabi po sa Tagalog ng mababaw na kapagkasalita, subalit at tanggap kayo ng kapangyarihan paggaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Kaya ang pagiging saksi, na buhay na saksi, ay nagsimula sa Jerusalem, na ang Diyos ay nagpapagaling, ang Diyos na bigay ng himala, ang Diyos ay nagpapatawad, nagliligtas sa kaniyang sa katauhan doon sa Judea, yung mga kabag-anakan, sa Samaria, ang mga kaibigan hanggang sa dulo ng daigdig. Narito na tayo sa dulo ng daigdig. Dito po sa Pilipinas, mula sa Jerusalem, doon nagsimula sa Jerusalem ang pagbuhos ng Panginoon ng kaniyang mga patotoo, ng kaniyang kapangyarihan. Ang ibig sabihin ng power, ye shall receive power, tatanggap tayo ng, ano yan? Kahiwa-hiwaga, kahima-himala, kakahangang gawa ng Panginoon. Ang ibig sabihin ng power ay, sa Greek word dunamis, ng nangahulugan ay, it is a special, miraculous ability na ibigay ng Panginoon. Special na miraculous na abilidad na ibigay ng Panginoon po sa atin. So, ang hangat po ng Panginoon, ang abilidad na ibigay ng Panginoon sa atin ay hanggang ngayon nandyan ang kanyang Espiritu Santo. Hanggang ngayon nandyan ang kanyang kapangyarihan na maaari natin matatanggap. Hanggang ngayon ang milagro ay nandyan. Kaya ang mga buhay na patotoo, ang buhay ng mga saksi, hanggang ngayon ay narito. Ikaw ay mga saksi. Ako ang saksi na ang Diyos ay nagpapagaling. Ang Diyos ay nagpapatawad. Ang Diyos ay gumawa ng himala. Amen! Hallelujah! Amen! Ang ating lang leader po ay Diyos na himala dahil maputol na sa ng kanyang lihim. Dahil kinulam siya. Sinuko na ng PGS ang kanyang buhay. Wala na magawa siya. Pero sa panalangin at ang Diyos na nakapangyarihan, buhay siya kayo at susunod. Amen. Hallelujah. Yan ang mga buhay na mga saksi ng ang Diyos ay nagpapagaling. Ang Diyos ay buhay. Ang aking asawa, at isang school teacher, siya po ay nagkasakit ng cancer. Ang cancer ay lumulubo ang kanyang katawan at sabi ng doktor, kung operahan siya, mamatay rin. Pero narinig niya ang salita ng awit na Christ is the answer. Kaya hinahanap niya si Kristo nung siya po ay dalaga pa. At hinahanap niya si Kristo. Sabi niya, paggalingin mo ko, Panginoon, at ipapangal kitang na ikaw ang Diyos na tumutugon at nagpapagaling. Kaya siya ay buhay na saksi. My wife, Priscilla Kaumata, ang Diyos ay nagpapagaling. Ang Diyos ay nagbibigay ng himala. Ang mga kanser na hindi magawa ng doktor, magagawa ng Diyos. Kaya kung kayo'y may karamdaman na tila bagay wala ng kalunasan, sa Diyos ay mayroon pong kalunasan sapagkat sa Diyos
ay walang imposible. Sabi po sa Lucas chapter 1 verse 37, sa Diyos ay walang imposible. For with God, nothing is impossible. Ayun pala para din ang ating Panginoon. Amen? Yan po. Isa pa patotoo, ito po si Sister Norma. Ito ka po nakapula. Tayo mga Sister Norma. Yan po. Sister Norma. Okay, salamat po Sister Norma po ka. Siya po ay nabulag yan. Through prayer po mga kapatid, siya ay nakakita ulit. Dahil ang Diyos ay nakakapangyarihan. Hallelujah, amen. Yan po ang mga patotoo na ang Diyos ay nagpapagaling. Ang ating pong Aser, siya po ay na-amnesia, hindi na siya nakilala. At sabi ng kanyang anak at saka asawa, mga apo, hindi niya na makilala. Pero nung tayo nalangin sa Panginoon na, Lord, ibalik mo ang kanyang alaala, ibalik mo ang kanyang memorya, at makilala niya ang kanyang sarili. Pati ako makilala niya. Alam niyo po, after prayer, nabalik ang kanyang alala, ang kanyang amnesia na wala. Dahil ang Diyos ay buhay na patotoo na magpapagaling kapag tayo po ay naniniwala sa kanyang mga salita. Kaya marami po sa atin dito na pinagaling ng pain. Dahil Dunis Family, marami pong himala ng Panginoon. Sister Franz ay nasasabihin palagi ng kamatayan, pero binuhay siya ng pinagaling ng Panginoon. Hallelujah. Yan po ang tunay po na ang Diyos ay magpapagaling. Amen? Kaya, ang mga patotoo na ang Diyos ay nagbigay buhay. Doon po sa Mindanao, nung ang mga anak ng Diyos na nagpupuri sa Panginoon, pinagbintangan sila ng mga ligtis. Ibig sabihin na hindi sila kakampi sa kanila o kakampi sa iba o kakampi sa gobyerno o kakampi dyan man sa ibang mga kakampi. Ngayon, pinagbintangan sila ngayon. Binanatan sila po ng mga ibang mga armadong mga grupo na mga IMAY o siguro mga Muslim. Binanatan sila po. Alam niyo po, habang sila nagpupuri sa Panginoon, akala nila capture na. Ngunit habang sila nagpupuri sa Panginoon, mayroon lumabas habang nagpupuri, namatay ang dalawa ng lumabas. Ngunit ang mga nagpupuri sa Panginoon, hindi sila namatay. Sila hinagisa ng granada. Tumalon sila at ngayon po, buhay pa rin. Minasignan sila dinanagan, nabutas-butas sa kanilang mga damit, pero hindi nabutas ang kanilang katawan dahil buhay na patotoo. Buhay, halina saksi na ang Diyos ay nagdidepende, ang Diyos ay nagpapagaling, ang Diyos ay nagsishield, ay nagsanggalang sa kanyang mga anak na nagpupuri sa Kanya. Alam niyo po, kapag tayo magpupuri sa Panginoon, God inhabits the praises of His people. Ang Diyos ay nanaan. Ay, napatutuo sa pinagtatagababa doon na habang nagpuputukan, mayroong buwaba doon na kumot at binalutan sila sa kapangyarihan po ng ating Panginoon. At walang namatay yung mga nagpupuri, pero ang lumabas dahil natakot, patay sila daw. Kaya kapag lumabas po tayo sa presensya ng Panginoon, ikaw ay walang safety, walang kalasag, wala kang proteksyon. Kailan nandyan tayo sa presensya ng Panginoon. Kailan magpupuri tayo sa Panginoon. Hinahanap ng Panginoon ang mga taong worshiper. Amen. Hinahanap ng Panginoon ang mga taong sumasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Yung hinahanap ng Panginoon. Pagdating natin sa langit, ay po sa Revelation chapter 19, sa langit po, ang mga tao doon nagpupuri. Ang mga angel being nagpupuri. Ang mga nalang doon nagpupuri. Hosanna! Hallelujah! Hallelujah! To the King, the Lord of Lords, the King of Kings. Kapag tayo ay hindi buhay na magpupuri sa Panginoon, hindi buhay na saksi na magpatuto sa Panginoon, hindi po tayo karapat-dapat sa langit. Ang hinahanap ng Panginoon sa langit. Dito pala nag-exercise na tayo pupuri sa Panginoon para tayo karapat-dapat o tanggapin na nagpupuri sa Diyos. Wala nang ibang na Diyos na pupurihin. Ang Diyos, hallelujah, na may nalang sa langit sa lupa. Amen? Kaya, kung sabihin mo na hindi mo na masasala ang Panginoon kapag mayroong kang buhay na matotoo,
Sabi nga, ng Isaiah 43 verse 10, "Ye are my witnesses." Tayo ang mga saksi, said the Lord, "and my servant whom I have chosen." Tayo mga saksi, ang mga alipin ng Panginoon at pinili niya, that ye may know, at malalaman nyo, and believe me, at paniniwala kayo, and understand that I am He, and ako nga, before me there was no God formed, neither shall there be after me. Wala nang ibang Diyos sa harapan ko, sa unahan ko, sa likuran ko. Wala nang ibang Diyos. Wala na tayong ibang hahanapin Diyos. Walang iba si Jesus Christ. Siya ang Diyos na nagkatawang tao. Siya ang Diyos na nagkatawang tao. Tinubos na tayo sa Kanyang banal na dugo. Dahil kung walang pagbuhos na banal na dugo, walang kapatawaran sa ating kasalanan. Ayon po sa Hebrews chapter 9, verse 22, kung walang pagbubo ng dugo, walang kapatawaran ng ating kasalanan. For without shedding of the blood, there is no remission of sins. Kaya, mga saksi po tayo. Ang bawat isa sa atin magiging saksi, hindi po hulaan saksi, hindi sinungaling na saksi, kundi totoong saksi ng Panginoon. Hinahanap ng Panginoon ang hindi sinungaling na saksi, kundi totoong saksi. Purihin ng Panginoon. Totoo, pinagaling ka ng Panginoon. Totoo, binuhay ka ng Panginoon. Totoo, nagpapatawad ang Panginoon sa iyong mga kasalanan. If you believe, and you will receive it, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Yan po. Kaya, alam niyo po, yung kapatid ni Mrs. si Manang Mila, hindi sa Bulsan dyan, tayo nga Manang. Ilang beses na siya na naroon sa bingit ng kamatayan. Alam mo po, nilaglag pa siya doon sa patay na volcano. Dahil sa panalangin sa Diyos. Nabuhay siya. Nalaglag ka sa patay na volcano. Sa Pangasinan doon sa, ano yun, sa 700 Island. Nalaglag siya doon. Dahil tinulak siya ng kasamahan niya, nagtingin-tingin doon. Nung nilaglag siya, alam niyo po, tumawag siya sa Panginoon, iligtas mo ako, Panginoon. Alam niyo po, kapag tayo ay tumalangin sa Panginoon, sabi po sa Acts chapter 2 verse, mga kapatid, 21, "They that call upon the name of the Lord shall be saved." Hallelujah! Siya ang buhay na saksi, kaya tinawag sa milagrosa eh. Milagrosa, dahil ang Diyos na milagro sa Kanya. Ang dami pong naranasan po ng kapatid dito na may wife. Alam niyo po, hindi natin mapabulaan na ang Diyos ay patay. Ang Diyos ay buhay. Kaya we are a living testimony. Buhay ka na patotoo. Buhay ka na saksi na ang Diyos ay nagpapagaling. Ang Diyos ay nagliligtas. Hello? Yan po. Kaya huwag tayo magalinlangan sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kaya nga sinabi ni Jeremiah chapter 20 verse 9, "Then I said, I will not make mention of Him." Sinabi ni Jeremiah, hindi na ako ay magsasalita sa Kanya, nor speak anymore in His name, o magsalita man sa Kanyang pangalan. But His word was in my heart. Ang salita ko ay nasa aking puso, ang Kanyang salita ay nasa aking puso, as a burning fire shut in my bones. Parang nasusunog ang aking kaloob-looban, umaapoy, na ang aking mga buto ay tinatamaan, na hindi po kinakailangan magiging pipi, kinakailangan magsasalita. Kaya nga sabi niya, "I was weary with forbearing." Ako'y pagod na sa pagpipigil, and I could not stay, hindi ko na mapipigilan. Kapag ikaw buhay na patotoo, buhay na saksi, huwag mong pigilan ang magsasalita sa Panginoon. Huwag mo pigilan magsasaksi ka. Huwag mo pigilan magpatotoo ka. Huwag mo pigilan mangalo ka. Huwag mo pigilan na ang Diyos ay nagpapagaling sa iyo. Ang Diyos ay nabigay sa iyo ng buhay. Ang Diyos ay nagpapatawad sa iyo. Ang Diyos ay nabigay sa iyo ng kagalingan. Yan po, yan mga witness. Yan kasi pinato ko na kanina. Lahat po tayo, living testimony. Daming namatay po sa COVID-19. Bakit buhay ka? Buhay ako. Yan ang living testimony, living witnesses na buhay ang Diyos. May layunin ang Diyos sa buhay mo. Bakit ka nabuhay? Ilan ang namatay sa COVID-19 mo? Almost 7
million? 7 million? Bakit buhay ka at buhay ako? Dahil ang Diyos natin pinaglilingkuran, buhay na Diyos, hindi patay na Diyos. Hallelujah! Buhay ang Diyos! Let us say, God is alive! God is a living God! Buhay ang Diyos. Kaya nga, hindi mo maitatago, na hindi mo ikukublo, na hindi mo nasabi nga, naging pipi ka, na hindi mo sabihin. Kapag ikaw pinagaling ng Panginoon, ikaw pinatawad ka ng Panginoon. Hallelujah po, Jesus. Yung isang sundalo natin po, ang sabi ng doktor ay operahan daw siya. Para ay makalakad siya kasi napilantod siya. Alam niyo po, sabi ko, huwag kang magpa-opera. Ipag-pray natin sa Panginoon na hindi ka nang operahan. Makalakad ka na mayos. Nakalakad siya. Nakatayo at nagtatrabaho pa sa Panginoon. Dahil buhay na patotoo. Buhay na nasaksi na ang Diyos ay nagpapagaling. Hallelujah! Amen! Hello! Huwag mo sabihin na ang Diyos ay patay. Huwag mo sabihin na walang Diyos. Yan po. Marami po dito sa atin na tumanggap ng himala sa Panginoon. Kaya, ang sabi po sa Ezekiel chapter 36, verse 26 and 27, a new heart also I will give you. Bibigyan ko kayo ng bagong puso. And a new spirit will put within you. Bibigyan ko kayo ng bagong espiritu sa inyo. And I will take away the stony heart out of your flesh. Alisin niya ang mga batong puso, batugan na puso, bato-bato sa langit ang matamaan. Praise the Lord ka na lang. Dahil magbago na ang buhay mo, magbago na ang puso mo, baguhin ka na ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, alisin niya na ang batugang espiritu, ang batong puso. And I will give you a flesh of heart. Bibigyan ko kayo ng pusong maawain, malambot, laman, mapagmahal. Ang sabi niya, and I will put my spirit within you. Ibibigay ko sa inyo ang espiritu ko, which cause you to walk in my statute, and ye shall keep my judgment and do them. Yan ang dahilan na sabi ng Panginoon, kailangan natin matanggap ang Espiritu Santo. Kailangan mo matanggap ang Espiritu Santo. Kailangan ko matanggap ang Espiritu Santo para ikaw ang buhay na saksi. Ikaw ang buhay na patotoo na binago ka ng Panginoon. Baguhin ang batugang mong puso, ang bato mong puso, ang bato mong kaisipan, na batugang ka, matigas ang ulo mo. Baguhin ka ng Panginoon upang makasunod ka sa Kanyang alituntunin, sa Kanyang layunin, na ikaw mag-aral sa salita ng Panginoon, na magpatotoo na binago ka ng Panginoon. Hallelujah natin, Panginoon. Hallelujah. Amen. Kaya nga sinabi sa Jude chapter 2 verse 28, it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh. Pagkatapos nito, ibubuhos ko ang aking Espiritu Santo sa laman. Sa lahat ng laman, and your sons and your daughters, ang iyong mga anak at ang inyong mga anak na babae shall prophesy. Magpropesya ang iyong mga anak. And your old men shall dream dreams. Ang iyong mga matatanda magkaroon ng mga panaginip na panaginip. And your young men shall see vision. Ang iyong mga binata magkaroon ng mga pangitain. Alam niyo po, ang Diyos nangungusap sa atin sa pamagitan ng panaginip. Kung minsan na naginip ka ng masama, babala sa iyo yan. Kung minsan na naginip ka na ikaw ay ililigtas ng Panginoon, baguhin ng Panginoon, iiwas ka niya sa kapamakan. May mga pangitain ibinigay siya ng Panginoon, huwag niyong ibaliwala. Kaya na kailangan pag-aralan mo, kinakailangan maghingi ka ng payo sa Diyos. Dahil ang diablo ay humisingit lang ng kasamaan. Ngunit kailangan natin ay maghingi ka ng payo sa Panginoon. Sa the multitude of counselor, there is safety. Sabi sa Proverbs chapter 11, verse 14. Proverbs chapter 11, verse 14. The multitude of counselor, there is safety. Sa karamihan ng mga nagpapayo, maghingi ka ng payo sa pastor, maghingi ng payo sa mga elder, sa mga spirit-filled Christian, na ito bang mga panaginip ko ay ano ba itong ang pangitain ko? Yan ay babala sa atin. Kaya hallelujah, ikaw ang buhay na patotoo, ikaw ang buhay na saksi, na ang Panginoon nangungusap po sa atin na baguhin tayo,
baguhin ang ating mga lakad, baguhin ang ating mga plano, baguhin ang ating mga desisyon upang tayo ay mapatiwasay ang ating buhay. Magkaroon tayo ng mabuting kinabukasan sa ating buhay. Hallelujah. Amen and amen and amen. Ang sabi sa Matthew chapter 11 verse 12, and from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffered violence. Mula kay Juan the Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay nakaranas ng mga kalupitan. Nakaranas ng kalupitan. And the violence take it by force. Ang mga karahasan ay ikaw ay pipilitin. Kung ang mundo ay namimilit sa mga karahasan, kinakailangan ang mga kaluluwang pipilitin natin sa kabutihan. Saan ang gusto kang papasok sa kabutihan ba o sa kasamaan? Kailangan maghatakan mo niyan. Hatakin mo siya sa kabutihan. Huwag tayo magpadaig sa kasamaan. Hallelujah! Kasi ang mundo ngayon hahatak sa kasamaan. Kailangan mo hatakin mo siya na magbago. Ang iyong anak, ang iyong kaibigan, ang iyong kapitbahay, ang iyong kakilala. Hatakin mo siya, anak, bakit, kaibigan, magbago tayo. Lumapit tayo sa Panginoon. Buhay ang Diyos. Baguhin ka ng Diyos. Anong kailangan mo? Tulungan ka ng Diyos. Hallelujah. Amen? Uling kapanahon ngayon. Nandyan ang karahasan. Nandyan ang kalupitan. Ngunit ang Diyos, nandyan pa rin. Hallelujah. Buhay tayo. Buhay ang Diyos. Tutulong po sa atin. Hallelujah! Woo! Hallelujah! Glory to God! Hindi po nagkait ang ating Panginoon. In Luke chapter 24 verse 47, ang sabi niya, and that repentance and remission of sins should be preached in His name among all nations beginning at Jerusalem. Kailangan natin magpatotoo tayo na ipangaral natin na ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay nagsimula po sa Jerusalem. Ipinangaral hindi mula sa Pilipinas. Kung sinasabi nila ang kanilang simbahan, pangalan sa Pilipinas, hindi po nagsimula sa Jerusalem. Yan ang bayan po ng Diyos, ang bayan ng Panginoon. At ang sabi niya, ye are witnesses of these things. Sila ang mga patotoo, ang mga alagad ng Panginoon. Kung nawala na ang mga apostol at pinalitan ng panibagong apostol, nawala na ang mga alagad, ngunit nag-produce ng panibagong alagad. Kaya kailangan maging alagad tayo ng Panginoon, maging disciple tayo ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Maging buhay tayo na patotoo sa Panginoon. At sabi niya, and behold, I send the promise of my Father upon you. Narito ipapadala ko ang pangako ng Ama sa inyo. But, subalit, tarry ye in the city of Jerusalem, manatili muna kayo sa Jerusalem until ye be endued in the power of high. Hanggang mapuspos kayo na kapangyarihan mula sa taas. Sabi natin, puspusin mo ako, Panginoon, ng iyong kapangyarihan upang buhay na matutuwa ako, Panginoon. Buhay na saksi, sa kalabalaya sa kiyayas. Huwag kang aalis sa Panginoon. Kapag aalis ka sa Panginoon, kamatayan ang nakaabang sa iyo. Hindi mo nabibiro sa tanas. Kapag lumayo ka sa Diyos, si Mr. Kamatay nakaabang na upang ikaw patay para hindi ka na makapagbalik loob sa Diyos. Kaya, tayo ang mga buhay na matutoo. Kinakailangan magiging saksi tayo sa Panginoon. Sabi natin, magiging witnesses tayo. Buhay na witnesses. Hindi patay. Hindi ka naglingkod sa Diyos na patay. Kapag hindi ka nagsasalita, patay ang pagiging saksi. Kapag hindi ka umiimik, tinatago mo, patay ang pagiging saksi mo. Kapag nagsasalita ka, buhay ang Diyos. Buhay ang pagiging saksi mo. Sabi mo, buhay ang Diyos. Buhay ang pagiging saksi ko. Magsasalita na ako. Magsasalita na ako, Panginoon. Hindi ako bingi. Hindi ako bulang. Hindi ako bingi. Magsasalita ang Panginoon.
Panginoon na ikaw ay Diyos na nagpapagaling, ikaw ang Diyos na nagliligtas, ikaw ay nagpapatawad, ikaw ang darating upang iligtas mo kami. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya huwag tayo manatiling nakaupo lang na walang ginagawa. Huwag tayo manatiling na membro lang na kuminsan gagawa, kuminsan hindi, kuminsan sipot, kuminsan hindi, kuminsan sa pagmandi. Ang nais po ng Panginoon maging buhay tayo na testimony. You must be a living witnesses. Amen? Maging buhay tayo na saksi. Kapag hindi ka buhay na saksi, maging patay kang saksi, manatili ka hanggang mamatay ka. Wala kang pakinabang, mabuti pa. Bulat yung pakinabang sa'yo. Pag bulat yung pakinabang, darating na ang kamatayan. Kaya nga sabi ng Panginoon, sa Matthew chapter 3 verse, 8 na tao, 10. Ang palakol ay nakambana sa kahoy na hindi po nagubuha. Kapag hindi tayo naging saksing totoo, kapag hindi ka naging buhay na witness, mamatay ka na walang pakinabang. Kinakailangan habang buhay pa tayo, huwag mo tayo na ugod-ugod ka na sa kana mag-witness. Habang ikaw malakas pa, habang ikaw ay malakas ka, magpupuri ka sa Panginoon, tumalong ka sa Panginoon, buhay ka o Diyos, buhay ka o Diyos, nagpapagaling ka sa akin, Panginoon, pinalakad mo ako, Panginoon, hallelujah, binuhay mo ako, Panginoon. Huwag mo tayo na, saka ka na ugod-ugod, paano ka na makapupuri sa Panginoon? Alam niyo po, maraming pa sa Acts daw, sabi na, sa classmate ko dun, sabi niya, ang matanda no, 78 years old, nung siya malakas, hindi nagpupuri. Ay, na-hospital siya. Nasa emergency hanggang natutuwa niya, kailangan ka magpupuri sa Diyos. Nung gumaling siya, nung nagpupuri sa Panginoon, lumalakas sa kanyang tuhod. Nagpupuri sa Panginoon, tumatalon sa Panginoon, nagpupuri sa Panginoon, hallelujah! Pinagaling ako ng Panginoon, pinalakas ako ng Panginoon, habang ka nagpupuri sa Panginoon, pinalakas siya ng Panginoon, hallelujah! Yan po buhay na patotoo. Buhay na testimony. Amen? Yan po. Huwag tayo, kapag tayo narito na maging pipi, parang bigay ka, paglabas mo, pipi ka, bigay ka. Parang walang nangyayari sa'yo. Pero kapag ikaw ay magpupuri sa Diyos, sasamba sa Kanya, totoo na sumasamba ka sa Kanya. Hallelujah, palakasin ka ng Panginoon! Palakasin ka ng Panginoon! Hallelujah, palakasin ka ng Panginoon! Kaya nga sabi dito, wait upon the Lord, shall renew their strength. They shall mount up as an eagle. They shall run and be weary, and they shall walk and not be faint. At sabi sa Isaiah 40 verse 51, hindi siya mapapagod, hindi manghihina, palakasin ang Panginoon kagaya ng eagle. Hallelujah, amen! Hallelujah! Hallelujah! Yan po! Huwag tayo maghinaan ng loob. Tayo mga saksi dito, pinagaling ka ng Panginoon, pinalakad ka ng Panginoon, binuhay ka ng Panginoon. Huwag ka maghinayang na habang may lakas ka, pupuri ka sa Panginoon. At ay sa langit, ay tanggapin ng Panginoon na nagpupuri nila lang sa Kanya. Hallelujah! Sabi natin, the good and faithful witnesses. Sabi ng Panginoon, ikaw matuwid at matapat ng mga patutuo ko, ng mga saksi ko. Buhay. Buhay ang mga patutuo mo. O, nagsinungaling ka pa ngayon. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang sabi po sa Acts chapter 2 verse 4, Acts chapter 2 verse 4, and they were all filled with the Holy Ghost. Sila'y napuspos lahat ng Espiritu Santo, and they began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Sa araw ng Pentecostes, ng piyesta ng mga Jewish, ng mga Hebrew, habang sila nagtitipon, nag-ayuno sila na 10 araw. Ilan sila? 120 na mga alagad ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, huwag kang alis, huwag kayong alis hanggang malukuban kayo ng kapangyarihan mula sa itaas. Sila, nanatili sila ng 10 araw, nanalangin, nag-ayuno. Kaya meron tayong prayer and fasting.
sa Biyernes. Ang ating prayer and fasting Biyernes sa araw, sa gabi, overnight, kailangan natin magpakapuso sa Panginoon dahil darating ang Panginoon. Do you believe God is getting there, that He will come and we will, hallelujah, say, and we will be caught up, will be raptured, will be snatched away, kukunin ng Panginoon ang mga puspos, ang mga, hallelujah, silyado ng Panginoon. Praise the Lord. Ang sabi dyan, nung sila napuspos ng Espiritu Santo, nagsalita sila ng ibang wika. Kapag sinasabing ibang wika, hindi natin lingwahe yan. Yan ang lingwahe ng Panginoon Diyos. Anong layunin? Bakit hindi ko naman maintindihan yan? Hindi ko naman maintindihan ang speaking tongues niya, ng mga wika yan. Anong wika naman yan? Wala namang kabuluhan yan. Hindi ko naman maintindihan yan. Hindi walang kabuluhan yan, kaibigan. May kabuluhan yan. Dahil, kung nagsalita tayo ng wika natin, ay alam niya ng diablo. Kung nagsalita ka ng English, nagsalita ka ng Aramaica, nagsalita ka ng Hebrew, nagsalita ka ng mga wika na yan, alam mo sa Satanas yan. Pero kapag nagsalita ka ng ibang wika, yan ang heavenly language, hindi naintindihan ng Satanas. Upang, hallelujah, tayo makapagpatuloy sa Panginoon, upang tayo maging panindigan sa Panginoon, kailangan ka magsalita ng makalangit ng wika, magsalita ka ng hallelujah, hallelujah, speak in tongues to the Lord, at walang nakaintindi sa iyo. Ang Diyos lamang nakaintindi. Hindi maintindihan ng tao, hindi maintindihan ng Satanas, hindi maintindihan ng mga anghel. Maintindihan ka ng Diyos. Hallelujah. Saan mo mabasa yan? Anong katibayan? Ayon po sa 1 Corinthians chapter 14 verse 2, speaking tongues, speaking not unto man, but unto God, for He speaketh a mystery. It is authenticated. Yan ay totoo. Na kapag ikaw nagsalita ng iba't ibang wika, hindi maintindihan ng tao yan. Hindi maintindihan ng Satanas. Hindi maintindihan ng anghel. Ngunit ang Diyos lang nakaintindi. Ikaw nakipag-usap sa Diyos upang lumakas ang iyong loob, lumakas ang iyong pananampalataya, tumibay ang iyong pananampalataya. Yan nagsasalita ka ng mga hiwaga. Na yan kahiwagaan ng ating Panginoon. Lord, hallelujah. Fill me with the Holy Ghost that we can speak in other tongues. Fill me with the Holy Ghost. Fill me with the Holy Ghost. Sabihin mo, puspusin mo ako, Panginoon, ng iyong Espiritu Santo. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Kaya, nung napuspos ng Espiritu Santo si Pedro, Acts chapter 2, verse 37 and 38, and when they heard this, nung narinig nila, they were prayed in their heart, nasaktan ang kanilang puso, ang kanilang damdamin. And he said unto Peter and to the rest of the apostle, sinabi nila kay Pedro at sa mga apostoles, men and brethren, mga kapatid at mga tao, what shall we do? Anong gagawin namin para mapatawad kami, para maligtas kami, para mapakasama kami sa iyo? Dahil sila ang nag-uusig sa Panginoon. Sila nagpabayubay sa Panginoon. Ano sabi ni Pedro? Then Peter said unto them, at sinabi ni Pedro sa kanila, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Yan ang one way to God. Magsisi ka, magpabautismo ka sa pangalan ni Jesus Christ, at tanggapin mo ang Holy Spirit. Yan po, hallelujah, ang paraan para maging buhay ka na saksi ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Buhay-buhay ka na saksi. Magsisisi ka ng kasalanan mo. Magpabautismo ka sa Panginoon Jesus. Tanggapin mo ang Espiritu Santo. Hallelujah. Sabihin mo, Lord, I receive your Spirit. I receive, hallelujah, your Holy Spirit, Panginoon. Tanggapin ko ang iyong Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kapag sinasabi mo yun, matanggap mo ang Espiritu Santo dahil hindi pagkait ng Panginoon niya. And Acts chapter 2 verse 41.
Then they that gladly received this word were baptized. Nung narinig nila ang mga salita at galak na galak silang tuwang-tuwa. At sila ay nagpabautismos sa araw din yaon. And there were added unto them about 3,000 souls. Ilan ay dinagdag sa kanila? 3,000 mga kaluluwa. Mga kaluluwa. Kaya mahalaga ang ating kaluluwa sa Panginoon. Mahalaga ang kaluluwa mo sa Panginoon. Kailangan ka magsamba sa Panginoon. Kailangan ka magpupuri sa Panginoon. Kailangan ka magpatutuo sa Panginoon. Kailangan ka mag-witness sa Panginoon. Buhay na saksi. Hindi sinungaling na saksi. Hindi sinungaling na mga saksi. Kundi magiging buhay tayo na saksi. Totoong saksi ng Panginoon. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Amen. Ang mga alagad, mula sa 120, naragdagan ng 3,000. Pagkatapos sa 3,000, marami na ang mga alagad ng Panginoon. In Acts chapter 4, verse 22, and the multitude of them that believed were one heart and one soul. Ang mga multitude, ibig sabihin, napakaraming mga tao na naniniwala. Isa ka lang puso at isang kanilang kaluluwa. Ibig sabihin, nagkakaisa sila. Neither said any of them that ought the things which he possessed was his own. Hindi sila nagsabi na, akin lang ito. Ang aking pag-aari ito, sabi niya. But they had all things common. Dahil nagkakaisa sila, ang lahat ng kanilang propiedad, ang lahat ng kanilang aririan, lahat ng kanilang kayamanan, ay pinagkaisa nila lahat. Dahil nagkakaisa na sila. At ang sabi niya, and the great power gave the apostle witness of the resurrection of Jesus Christ. At ang Diyos ay nabigay ng dakilang kapangyarihan sa mga apostoles bilang mga saksi na ang Panginoong Hesus ay nabuhay na muli. And great grace was upon them all. Ang dakilang grasya ay naranasan nila. Alam niyo po, ang grasya ng Panginoon, ang grasya ng Panginoon po, ay hindi po masukat. Yes. Ang grasya po ng Panginoon ay hindi po masukat. Kailangan natin tanggapin ang grasya ng Panginoon. Kung wala ka kay Jesus Christ, disgrasya ka. Kailangan mo si Jesus Christ. Kapag hindi mo tanggapin si Jesus Christ, kapag narinig mo si Jesus Christ, tanggapin mo upang matanggap mo ang himala. Matanggap mo ang kagalingan, matanggap mo ang patotoo na si Kristo Jesus ay buhay, na nagbibigay buhay. Hallelujah! Praise God. Kaya nga, at sabi sa 34, neither was there any of them that walang nagkukulang sa kanila. For as many as were possessors of lands or houses sold them and brought the prices of the things that were sold. Ang kanilang pinagdilta nila, ibininta nila ang kanilang arerian, ang kanilang bahay, kanilang lupa. Dahil pamahal sila sa Panginoon. Ibinigay nila sa gawain ng Panginoon para po masutusan ang gawain ng Panginoon. Yan po, hallelujah, ang mga buhay na patotoo, ang buhay na saksi na hindi naghinayang. Hallelujah! Sa paglilingkod sa Panginoon, kanilang pera, kanilang kabuhayan, kanilang posisyon, kanilang areriang, kailangan ibinigay nila sa gawain po ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Para masutusan ang mga pangailangan ng gawain po ng Panginoon. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nga sabi niyan, walang nakukulang sa kanila. Kapag sinasabi na walang nakukulang, ibig sabihin, natususan ang pangailangan nila. Sa English pa, there any among them that lack. Wala pong nakukulang sa kanila. Alam niyo po, ang mga taong nakukulang dahil kulang-kulang ang paglilingkod nila sa Diyos. Kapag buo ang iyong paglilingkod sa Diyos, buong puso ka naglingkod sa Diyos, hindi
magkukulang ng Diyos sa iyo at hindi Kanya pabayaan. Hindi tayo pabayaan ng Diyos. Hallelujah! Dahil tayo buhay na mga saksi na ang Diyos ay nagtutustos, ang Diyos na provide, ang Diyos na papagaling, ang Diyos na niligtas, ang Diyos na bigay ng ating mga pangailangan. Kung paano ang ibon pinakain ng Panginoon, kung paano mga halaman ay tinususan ng Panginoon. Lalo pa kaya tayo ng mga wangis ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya, sa Acts chapter 5, and their believers were more added to the Lord, multitudes, both men and women. Ang mga nanampalataya dinagdag sa Panginoon ng multitudes. Babae, kapag multitudes, napakarami yan. Hindi mabibilang yan kapag multitudes, napakarami yan. Kaya nga, kasama tayo sa maraming tumanggap sa Panginoon, napalataya sa Panginoon. Amen! Hallelujah! Nailigtas tayo ng Panginoon! Hallelujah! Hallelujah! Palakpakan natin ng Panginoon! Hallelujah! Sa verse 15, insomuch that they brought forth the sick into the street. Kaya nga, nung sila nagkaisa sa palataya, dinala nila ang mga may sakit sa lansangan and laid them on beds and couches. Kahit ang mga bedridden, ang mga naka-crutches, ang mga paralatiko, ang mga nakahiga na, dinala roon sa lansangan. That at the last of the shadow of Peter passing by, might shadow some of them. Ibig sabihin niya, sa anino lang ng mga lingkod ng Panginoon, gumagaling ang mga may sakit. Sino kapagaling? Ang Diyos. Alam niyo po ang anino, the shadow, means it is the aura. Means it is the glory of God. Kapag puno ka ng kaluwalhatian ng Panginoon, puno ka ng kapangyarihan ng Panginoon, hindi mo na palayasin ang sakit. Lumalayas lang ang sakit. Gumagaling sila dahil nandyan ang kaluwalhatian ng Panginoon. Purihin natin ang Panginoon, Lord, paghaligin mo ako, Panginoon. Baguhin mo ako, Panginoon. Hallelujah. Maglingkod ako sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Patutuo kita na ikaw ang Diyos na buhay. Amen. Huwag tayo magalinlangan sapagkat siya ang Diyos. Siya pa rin noon sa may magpakailanman. In Acts chapter 6, the Word of God spread. Kasi ang book of Acts, it is the history of the works of God. Yan kasaysayan sa mga gawain ng Panginoon hanggang ngayon nagpapatuloy kayo. Ang book of Acts, wala po sinasabing amen. Ibig sabihin ng amen, ibig sabihin tapos na. Kapag sinabing walang amen, ibig sabihin, it is a continuous. Continuous ibig sabihin nagpapatuloy. Ibig sabihin, tayo ang karugtong. Tayo ang nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Tayo nagpapatuloy na nagpapatuloy sa Panginoon. Means to say, going forward. Going forward. Magpatuloy ka sa Panginoon. Huwag kang atras. Huwag kang lilingon. Magpatuloy ka sa Panginoon. Hallelujah. Lord to God. Amen. Yan po. Kapag tayo po ay tatalikod sa Panginoon, darating si Mr. Kamatayan, ay marami pong na hindi nagpatuloy sa Panginoon. Sabi sa ngayon, 6 feet below the ground. Totoo po. Ayaw ko lang pinpoint po. Ayaw kong pananira. Pero po, sana sila ngayon, nandoon sila ngayon sa 6 feet below the ground. Dahil hindi sila nagpatuloy sa Panginoon. Yang babala. Kaya nga, the church grow in number in Acts chapter 9. Ang mga manampalataya sa church ay lumago ng marami. Acts chapter 12, the word continue to increase. Ang salita ng Panginoon, lumago na lumago. And Acts chapter 16, the churches grow daily in number. Ang mga alagad, ang mga manampalataya, lumago araw-araw. Bakit lumago araw-araw? Kasi araw-araw sila naging saksi. Hello? Hindi lang linggo. Araw-araw kung saan ka naroroon, magsaksi ka na buhay ang Diyos, na nagpapagaling ang Diyos, na nagpapatawad, nagbigay buhay, nagbabagong buhay, palalayain ka ng Panginoon, baguhin ka ng Panginoon, magsasalita ka, sabihin mo magsasalita ka.
magiging buhay ako na saksi ng Panginoon. Amen. Purihin natin Panginoon. Hallelujah, hallelujah. In Acts chapter 19 verse 20, the word spread and grow. Ang salita namin lumaganap at lumago. Acts chapter 8, 28 verse 21, without hindrance. He preached. Walang nakapakadlang. Ipinangaral ang salita ng Panginoon. Kaya huwag tayo magpapasansala. Sabihin ng Satanas, tumahimik ka dyan. Ang sabihin mo, walang makapaghadlang. Walang makapahadlang sa Espiritu ng Panginoon. I rather obey God than man. Mabuti pag sundin ko ang Diyos kaysa tao. Huwag kang matakot sa tao. Huwag kang matakot sa diablo. Matakot ka sa Diyos na nagbibigay sa Kanya. Hallelujah na. Kahatulan at mabigay ng buhay ang Diyos. Kaya on the day of Pentecost, ilan po sila naghintay ng kapangyarihan? 120 witnesses. Within 20 years, Paul comes to Thessalonica in 1,600 kilometers from Jerusalem, ang Thessalonica. At ang mga kaaway, sabi niyan, here they have come those who have turned the world upside down with their message. In Acts chapter 17, verse 6. Ibig sabihin, ang salita ng Panginoon lumaganap. Ano salita? The world turned upside down. Ibig sabihin, ang mundo ay nababaliktad. Ang mundo na patiwarik. Turn upside down. Ibig sabihin, ang lahat ng mga demonyo yan, ang lahat ng mga libur sa Satanas, tumaob, tumalsik, lumayas, dahil lumago ang Ebanghelyo ng Panginoon. Nagpatutuo sila, nangaral sila, naging buhay na saksi sila ng Panginoon. Alam niyo po, huwag kang matakot sa lugar niyo, sa tahanan niyo, sa kapitbahay niyo, sa inyong barangay, sa inyong kamaligiran. Magsasalita ka, sabihin buhay ang Diyos. Paano mo napatunayan na buhay ang Diyos? Ikaw ay buhay. Kaya magpatutuo ka na buhay. Amen? Sabihin mo, buhay ang Diyos! Hallelujah! Kaya buhay ako! Yan po. Kaya nga, napag-iwarik ang buong mundo. Within 20 years. Ang sabi niya, in 30 years, after the Pentecost, pagkatapos ng Pentecost in 30 years, Paul write to the Romans that there were no place, walang lugar na, and the gospel was already reached the part of the world. In Acts and Romans 15 verse 23. 250 years, 1/4 of the population of Rome were Christian. 1/4 of the population of Rome was Christian. Alam niyo po ngayon, hindi lang Rome, pati ang mga Muslim ngayon, million na po ang tumanggap kay Jesus Christ na naging Christian sila dahil ang kanilang reliyon ay hindi po nakapagbabago sa kanila. Hindi makapabigay sa kanilang kaligtasan. Si Jesus Christ lamang makapagbigay ng kaligtasan. Nagkaroon tayo ng countries doon sa Saudi. Katatapos lang. Nangardaw doon sa President natin, si Pastor, sasabi sa inyo aking pastor, na within 40 years na walang countries, ngayon lang nagkaroon ng countries, nagpapatunay, darating na ang Panginoon. Darating na ang Panginoon na ipapangaral na Ebanghelyo sa lahat ng lugar, sa mga Muslim, sa mga komunista, sa lahat ng lugar. Totoo po yan. Dahil maraming buhay na mga saksi. Buhay kayo na saksi. Huwag kang maging piti. Huwag tayo matatakot. Kailangan maging buhay kayo na saksi ng Panginoon. Hallelujah! 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 Isipin mo yun? Yung sa Saudi na yan, nung una, kapag makita ng Bible ay, kukulong ka, papatay ka, bibitay ka. Ngayon, mayroong conference na. Nagpapatunay na sabi ng Panginoon, this gospel shall be preached throughout the world and the age shall come. Saan nabasa yan? Matthew chapter 24 verse 14. Kailangan may pangaral ang Ebanghelyo sa lahat na kinapal at darating ang wakas. Sino mangaral? Ikaw at ako bilang buhay na saksi. Sabihin mo, buhay na saksi. Amen. Huwag kang matakot. Sabihin mo, buhay ako na saksi ng Panginoon. Palakparan ng Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah! Buhay ka na saksi. Kapag katahimik ka, patay ka na saksi. Tanungin mo sarili mo, buhay ka ba na saksi o patay? Kapag tatahimik-tahimik ka dyan, patay ang Diyos mo. Kaya
Kaya kapatid, pananampalataya mo patay. Kinakailangan may buhay. And 2 Corinthians chapter 2, verse 15 to 16. Ang sabi po, for we are unto God as sweet savor of Christ. Tayo ang mga matamis na sabor. Ano sabor? Ibig sabihin, abor. Ibig sabihin ay matamis na panglalasa. Mapait bang lasa mo? Mapait bang lasa mo kinakailangan? Magiging matamis ang lasa natin. Naging matamis lang. And then that saves sa mga ligtas, matamis Jesus Christ. Matamis Jesus Christ. Ngunit sa mga mapapahamak, sa mga mamamatay, mapait yan. Kapag ipangaral mo salita ng Panginoon sa mga mamamatay na, wala nang kwenta. Kung sabihin mo, pag-pray mo ako para mabuhay. Alam niyo po kapag nagdideliryo na, wala nang pag-asa yan. Diyos na lang yan. Nawa maging matamis pa. Kapag matamis pa ang Diyos, si Kristo kanyang buhay, mabubuhay siya. Kapag mapakla na, mapait na, mamatay na talaga. Yun po. Kaya nga, sa mga mamamatay, hindi matamis. Kaya sa mga hindi tumanggap sa Panginoon, malapit nang mamatayan. Kaya nga sabi niya, sa mga mamamatay, hindi matamis. Kapag hindi matamis, sa pakla, may mga pakla, mamatay na yun. Wala nang lasa eh. Sa verse 16, sabi niya, to the one who were the savor of death, sa mga malasa ang kamatayan. Ang lasa niya ay kamatayan. Unto death. Sa mga malasang kamatayan, ang lasa niya ay kamatayan talaga. Unto the other savor of life, sa mga lasang mabubuhay, unto life, mabubuhay talaga. Kapag ang lasa mo mabubuhay ka, mabubuhay ka. Tanungin mo sarili mo, ano pang lasa mo? Mabubuhay ka pa ba o mamatay na? Ibig sabihin, kapag buhay ka na saksi, mabubuhay ka pa. Mabubuhay pa tayo. Woo! Sabihin mo, mabubuhay pa ako, Panginoon. Ayaw kong mamatay. Magpatutuwa ako, Panginoon. Maging saksi akong buhay sa iyo, Panginoon. May lasa pa ang paglilingkod ko sa iyo. May lasa pa ang pagpupuri ko sa iyo. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Buhay ka, O Diyos. Buhay ka, O Diyos. Puspusin mo ako. Pahabain mo pa ang buhay ko. Amen. Kung mananahimik ka na wala kang ginawa sa Panginoon, susunduin ka na ni Mr. Kamatayan. Hindi biro, sinabi po ng Biblia yan. Hindi sinabi ko. Sino sabi si Pastor? Hindi. Sinabi po ng Biblia, kapag may panglasa ka ng mamatay, mamatay ka na talaga. Kung may panglasa pa ka mabuhay, mabubuhay pa tayo. Hallelujah! Hallelujah! Woo! Hallelujah! Hallelujah! Kaya nga sabi, who is sufficient of these things? Sinong sufficient sa mga bagay na ito? Niligtas na tayo ng Panginoon. Huwag kang magiging pipi at bingi. Huwag kang maging paratiko na walang ginagawa sa Panginoon. Sabihin mo, mula ngayon, maging buhay ako na patotoo. Maging buhay ako na saksi. Amen? Hindi mula na saksi, kundi totoong saksi sa Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Woo! Hallelujah, hallelujah. Praise God, praise God, praise God. Ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 3, verse 3 at 6, pansinin mo ang salita ng Panginoon. Nandiyan ba kayo? For as much ye are manifestly declare to be the epistle of Christ, na kung saan tayo ay kapahayagan ang nagdeklara na tayo ang mga buhay na sulat ni Kristo. Kapag epistle, ibig sabihin mga sulat ni Kristo, bakit naging buhay? Kasi buhay ka. Buhay ang matuto mo. Nagdeklara ka. Kaya sabi dyan, minister us ay nagministeryo na ngasiwa. Written not within. Hindi sa mga sulat lamang sa papel. Hindi lamang sulat sa papel. Kasi sinasabi nila, oh, papel naman na, Biblia, wala yung pinta. Hindi lang sa papel.
Hindi lang sa papel. Nakasulat ang salita ng Panginoon sa puso mo. Sabihin mo sa puso mo. Hindi sa bato. Hindi sa tapyas na bato. Hindi sa tapyas na bato. Kundi sa puso ko. Sa puso, we are a living epistle of God. Nakatira sa puso ko. Sabihin mo sa puso ko na ako'y magpatotoo na mangaral na buhay ang Diyos. Yasa kalabalaya sa kiyaya. Buhay ang Diyos. Hallelujah. Sabihin mo, buhay ang Diyos. Mabubuhay ako. Hahaba ang aking buhay. Iyaya sa kaya balaya sa kiyaya. Woo! Hallelujah! 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 Mabubuhay ka, mabuhay tayo lahat. Ano ang sabi sa verse 6? Pansinin mo sinabi niya sa verse 6. 2 Corinthians 3:6. Who also hath made us able to minister in the New Testament, na kung saan tayo ay mga manggagawa sa bagong testamento. Hindi sa lumang testamento. Hindi mo sa lumang pagkatao mo. Hindi mo sa pagkalasinggo mo. Sa pagkasukaron mo, babaero mo, mamatay tao ka, o ano kang pagkairo mo. Hindi na, bago ka na. Mga manggagawa tayo sa bagong testamento. Dahil binago tayo ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Not of the letter. Hindi sa litra. Sabihin mo, hindi sa litra. Hindi sa batas. But of the Spirit. Ngunit sa Espiritu. For the letter killeth. Ngunit ang mga letra, ay pumapatay. Ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Kapag tumanggap mo, tinanggap ang Espiritu ng Panginoon, magbibigay buhay ka, magbigay ka ng kagalingan, magbigay ka ng himala. You need to receive the Holy Ghost. You need to receive the Holy Ghost. You need to receive the Holy Ghost. Sabi ko, Lord, I need your Holy Spirit. I need your Holy Spirit. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yan po. Kailangan mong Espiritu Santo. Kapag wala ang Espiritu Santo, pumamatay ka. Bakit pumapatay? Ang mga Kristiyano ngayon, mahilig pong pumapatay. Ano pumapatay? Mapaghatol! Mapaghusga! Mapaimpyerno ka na! Wala ka ng purnata! Wala ka ng pagbabago! Mamatay ka talaga! Paimpyerno ka talaga! Hindi po tayo pumapatay. Hindi po tayo mapaghusga. Kundi ipakita natin ang haba. Ipakita natin ang awa sa Panginoon. Haya sa kalabalaya sa kilaya sa kalabalaya. Hallelujah! 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 Kailangan mo ang pagmamahal ng Diyos. Huwag kang mapaghusga. Huwag kang mapangimbot. Kailangan mo ang pagmamahal ng Diyos. Kailangan mo ang Espiritu ng Diyos. Hallelujah sa kalabalaya sa. Hallelujah, Lord! I need your Spirit, oh God! Maging buhay ka na matotoo sa Panginoon. Yes, maging buhay ka na matotoo sa Panginoon. Hallelujah. Ngayon, hiniling ko po tayo lahat. Saan ang gusto mo? Maging buhay ka na patotoo kung mamatay ka na wala kang ginawa sa Panginoon. Saan ang gusto mo? Maging buhay ka ba na saksi o mamatay ka na walang ginawa sa Panginoon? Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Hindi lamang sa litra, hindi lamang sa Biblia, ipinamumuhay mo ang salita ng Biblia. Ipinamumuhay mo ang salita ng Diyos. Ng Diyos ay buhay. Oh, hallelujah. Patunayan mo na buhay ang Diyos. Patunayan mo na binago ka ng Panginoon. Patunayan mo na ikaw ay pinagaling ng Panginoon. Kung ikaw ay magsasalita. Kung ikaw magsasalita, huwag kang maging biti, huwag kang maging bingi, huwag kang maging palatiko. Hallelujah! Come on! Hallelujah! Come on! Come to Jesus! Lumapit tayo sa ating Panginoon. Sabihin natin, Panginoon, maging buhay ako. Maging buhay ako na patotoo. Maging buhay ako, hallelujah, saksi po, Panginoon, Lord. Magsimula ka na maging saksi. Kung ikaw na nahimik, patay ang maging saksi mo. Magkaroon ka ng panatag ngayon sa Panginoon.
Magkaroon ka ng panata ngayon sa Panginoon. Magkaroon ka ngayon ng pangako sa Panginoon, ng commitment sa kay Lord. I want to be a living witnesses, oh God. Ang hinahanap ng Panginoon, buhay na mga witness. Hindi patay, at mga namatay na wala nang pakinabang yan, namatay na yun. Habang buhay ka pa, may pakinabang ka sa Panginoon. Habang malakas ka pa, may pakinabang ka sa Panginoon. Huwag kang mag-imbot. Huwag kang mananahimik. Sabihin mo sa kapwa mo, buhay ang Diyos. Magpapagaling ang Diyos. Magliligtas ang Diyos. Magpapagaling ang Diyos. Habang ikaw nagpatotoo, habang ikaw nangaral, magdimala ang Diyos sa buhay mo, sa iyong bibig, sa iyong kamay, sa iyong isip, sa iyong pagkatao, for God is a miraculous God. God is omnipotent God. God is omniscient God. God is a wonderful God. God, hallelujah, is a Savior God. A miraculous God, a Savior, a healer. Yes, Sakala Balaya, Yakia, yes, Sakala. Kabalaya, Yakia, yes, Sakala Balaya, Yakia, yes. Abalaya, yes, Ikia, yes, Sakaya, Balaya, Sakaya. Alabalaya, yes, yes, Sakaya, Jesus, 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 Sakaya, Jesus, Sakaya, Abalaya, Yakia, yes, Sakala, Balaya, yes, yes, Sakala. Glory to God, Lord, to God, amen and amen. Purihin mo ang Panginoon. Hallelujah, sabihin mo, Lord, I need your Holy Spirit. In Luke chapter 11, verse 13, kung tayo mga anak marunong magbigay sa ating mga anak, mga magulang, lalo ng ating amang nasa langit, ibigay niya ang Holy Spirit sa mga humihiling sa Kanya. Oh, hallelujah! Hallelujah, Lord! Oh God, baguhin mo sila. Maging buhay na patotoo, Panginoon. Maging buhay na saksi po, Panginoon, Lord. Hallelujah, hallelujah. Maging living testimony, maging living witnesses po, Panginoon, Lord. Ang bawat isa sa amin po, Panginoon, Lord. Hindi lamang sa letra, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Sa pamagitan ng iyong Espiritu Santo po, Panginoon, yes, na hindi ka mapaghatol, hindi ka mapaghusga, hindi ka mapagtamay, nalalait, kundi magbigay ka buhay, magbigay ka galingan, magbigay na kalunasan, magbigay na kaayusan sa buhay mo. Hallelujah, God, hallelujah. You get a savor to the Lord. Magkaroon ka ng lasa sa Panginoon. Halamalaya sa kiyaya sa kiyaya. Hamalaya sa kaya sa kiyaya sa kalamalaya. Receive the Holy Ghost. Receive the Holy Ghost. Receive the Holy Ghost in Jesus' name. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on. Huwag natin sayangin ang panahon. Huwag tayong lalabas na hindi mo matanggap bilang buhay ka na saksi ng Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, magiging living, hallelujah, witnesses, Panginoon, sa Father of my Panginoon, lang. Oh, I pray, Panginoon, Lord, hallelujah, give Him, Panginoon, the Holy Spirit, Panginoon, Lord, hallelujah. Ganun rin po, Panginoon, Lord, kay Brother Panginoon Mario, Panginoon, hallelujah. Hallelujah, Balmania po, Panginoon, salamat na rito po si Brother Mario. Well be with the Holy Ghost. Well be with the Holy Ghost. Well be your love and mercy, as sa kalabalaya, sa kiyaya, sanda. Wabalaya, sa kiyaya, sanda, kalabalaya, sa kaya, sa kiyaya. Walabalaya, sa kiyaya, sanda, salamat mo na balik, Panginoon. Ang kaluluwang ito, ibalik mo, Panginoon. The repressing of the Holy Ghost. The repressing of the Holy Ghost. The repressing of the Holy Ghost. Hallelujah, sa kiyaya, sanda. Sige, hallelujah. Ganun din po ba is the revision, Panginoon. Lord, Salvador, bless. Bless, Panginoon, in Jesus' name. Ganun din, Panginoon. Si Brother po, Panginoon, LG Santos, Panginoon, bless him, Panginoon. Fill be by the Holy Ghost. Fill him by the Holy Ghost. Hallelujah, si Brother po, Panginoon, Lord, hallelujah, Lord. Si Brother, Panginoon, Lord, kita, Panginoon, the Holy Ghost. In the name of Jesus. Ganun din po, Panginoon, si Brother, Panginoon, Andy, Hernalis, Panginoon, Lord. Kasi Nonoy, baguhin mo siya nang galing siya sa kulungan. Binago mo siya ngayon. Huwag na sa mabalik doon sa kulungan. Baguhin mo siya lugos, Panginoon. Huwag na sa maalik din, Panginoon, sa Diablo. Kundi angus mo siya ng Espiritu Santo. Sige, hallelujah. Be filled with the Holy Ghost. Be filled with the Holy Ghost. Be filled with the Holy Ghost. Ganun po si Jairus po, Panginoon, Lord. Ganun po, Panginoon, si Rimar, Jesus' name.
Si Brother Leo po, Panginoon, filled with the Holy Ghost. Brother Leo, Panginoon, in Jesus' name, in Jesus' name. In Jesus' name. Sige, hallelujah. Patuloy tayo sa Panginoon. Patuloy tayo sa Panginoon. Lord, I listen to my Shelley, filled with the Holy Ghost. Hallelujah, step Panginoon, filled with the Holy Ghost. Hallelujah, Lord, step Panginoon, Lord, hallelujah. Yes, Panginoon, filled with the Holy Ghost. Hallelujah, step Panginoon, Lord, sa nito polvo. Filled with the Holy Ghost. Ganun po, Panginoon, Lord, hallelujah, sa Diyos, wala po, Panginoon, Lord. Hallelujah, in Jesus' name. Hallelujah, siya, Panginoon, Lord, hallelujah, sa tungtong, Panginoon, Lord, sa gate, Panginoon, Lord. Hallelujah, ganun rin po, Panginoon, Lord, sa iyan. Hallelujah, in Jesus' name. In the name of Jesus Christ, hallelujah. Lord, si Brother Panginoon, ito pa Panginoon, gamitin ko siya na patuloy mag-evangelize to spread the gospel in Jesus' name. So, Tatay Panginoon, Rapa Panginoon, Lord, the Holy Ghost. Salamat po. Pinagaling po, Panginoon, Lord, Sister Norma Nalinas, Panginoon, nabulag siya. Nakita niya siya sa inyo wala. Ganun rin po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Filled with the Holy Ghost, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, ito, Panginoon, Lord. Hallelujah. Sister Pastor Rosario, Panginoon, complete healing deliverance. Kanya, Panginoon, samahan, Panginoon, Lord. Hallelujah. Filled with the Holy Ghost, with the Holy Ghost. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Hallelujah po, Panginoon, Lord. Sister po, Panginoon, Lord. Sister po, Holy Ghost. Sister po, Panginoon, Lord. Ang kapatid ni sa Panginoon, Lord. Hallelujah, si Lisa. Hallelujah, hallelujah. Christus. Filled with the Holy Ghost and fire. Filled with the Holy Ghost and fire. Filled with the Holy Ghost and fire. Ganun sa kanang nila. Nagimala ka sa kanya. Nalaglag siya sa vulkan. Namatay. Binuhay mo siya, Panginoon. Thank you for the salvation. Lord, thank you for the salvation. Thank you for the Holy Ghost. Let love, joy, peace, and mercy. Mahalap ka na sa hallelujah. In Jesus' name, with the Holy Ghost. Hallelujah, with the Holy Ghost. With the Holy Ghost. Hallelujah, Lord. Ito po, Panginoon, sa marimang naghiling, Panginoon, Lord. Lord, I pray po, Panginoon, sa lahat ng siyalan, Panginoon, Lord. Hallelujah. Ibalilalan, Panginoon, na bura. Filled with the Holy Ghost and fire. Revelation, restoration, Panginoon. Hallelujah. Ikaw lamang makabigay. Ikaw lamang makabigay ng Holy Ghost sa Kanya. Walang tama makabigay ng Holy Ghost. Iya sa kalabalaya sa kalabalaya. Let love, joy, peace. Lord, sa gentleness, goodness, faithfulness, and in Jesus' name. Amen and amen. Kanya-kanya kasama Panginoon sa kirahit. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. 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 Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Lord, kasama natin ako, Panginoon, Lord, si Inner Lord. Hallelujah. Hallelujah, si Mother Lord. Again, Panginoon nyo. Fill with the Holy Ghost. Love, joy, peace, and joy. Hallelujah, glory. Mr. May, Panginoon, fill with the Holy Ghost. Love, joy, peace. Love, suffering. Love, mercy, and faith. Panginoon, this day, ito ng anak, Panginoon, Lord. In Jesus' name, in Jesus' name. In Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. By the blood of Jesus. By the blood of Jesus. Filled with the blood of Jesus. In the name of the blood of Jesus. Amen. Hallelujah. 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 Let the blood of Jesus cover. Hallelujah. Let the blood of Jesus cover. Let the blood of Jesus. Hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Pray po, Panginoon, Lord. Ating mga pangangkin, Panginoon. Lord, balik mo ang kanilang sigala ka sa iyo. In the name of Jesus, kapatid po, Panginoon, Lord, sa Kusipim. Hallelujah, bigyan mo siya ng kalakasan, huwag siya manghina. Malakasin mo siya, Panginoon, Lord. Sila na dagang, Panginoon, Lord. Hallelujah, Lord. Ganun rin po, Panginoon, Lord. Kaluluwang ito, in Jesus' name. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Panginoon, fill with the Holy Ghost. Hallelujah, salamat, Mr. Phil. Pinagaling mo siya ng aso. Naalis na marami sa Jesus' name. So, Father Lord, Panginoon, Lord, Lumiro, fill with the Holy Ghost. Lord, narin yung pala si Rusty, Panginoon. Oh, ang kanyang malakasan, Panginoon. Ibalik mo strength, Panginoon niya. Hallelujah. Ibalik mo, Panginoon, encouragement sa kanyang panampalataya. Hallelujah. Love, joy, peace, long sa faith. Gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Be hallelujah, adhere upon her life. Hallelujah, sa kapatid. Magmanifest upon her life, Panginoon. Be not weary in doing this. You will reap if you faith not in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Well, with the Holy Ghost. Hallelujah, still Panginoon, France. Be not weary in doing this. You will reap if you will faith not. Let it fill with the Holy Ghost upon your life, in Jesus' name. Let the power of the Holy Ghost upon your life. In Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. By the blood of Jesus. Ito, Panginoon, anak, Panginoon, na adore, Panginoon. Biligtas mo siya. Oh, siya, hallelujah. Hallelujah, Panginoon, Lord.
marami. Filled with the Holy Ghost na siya. Magiging buhay na saksi, Panginoon. In Jesus' name, magiging buhay saksi, Panginoon, Lord. Sister, Panginoon, Lord, nilda pa yung buhay sa kapitali ko. Ikaw mga hallelujah, Panginoon. Magiging buhay na saksi, filled with the Holy Ghost. Filled with the Holy Ghost. Filled with the Holy Ghost. Hallelujah, filled with the Holy Ghost. Hallelujah. Oh God, huwag maghihina, maging matibay, maging matatag itong mga kupay na service, Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. In Jesus' name, hallelujah, in Jesus' name, hallelujah. Salamat po, Panginoon Lord. Salamat po, Panginoon Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise